Duman, si former President Rodrigo Duterte niabot sa NAIA Terminal gikan sa Hong Kong sa ilang gipahigayon nga pagpasalamat sa mga tao, sa mga OFW sa Hong Kong. O gani sa gihapon, majority sa mga OFW sa Hong Kong nagsuporta kang former President Rodrigo Duterte o kasagaran ni hilak sa diyang mingon siyang adunay hohongiho nga warrant of arrest bato kaniya gikan sa ICC. Og siya wala nasayop sa iyang pag-abot niining buntag sa alas 10:30 sa airport sa Manila, sa Ninoy Aquino International Airport. Si former President Rodrigo Duterte gidakop apan ang mga pulis, ang authorities nga nagdakop kaniya, gipangutanan ni Duterte kung unsa ang iyang sala, apan dili kini makatubag. Kay bisan kung imong tanawon sa ICC website, walay nakabutang dito or ang pangalan ni Rodrigo Duterte wala nakabutang sa usa ka nga dakpo nun sa ICC. So binuhatan kini sa administrasyon ni Marcos. Adin ilagayong wagtangon sa libro sa kasaysayan ng mga Duterte. So dili kini maayo ang gibuhat sa administrasyon. Kay bisan ang kanhi presidente sa nasod, ilarang sayon-sayonon pagdakop. Unsa na lang kaha ang mga yanong lungsuranon. Masayon-sayon man lang gani nila nga si Duterte ilado sa katawhan, ilado nga daghang nabuhat sa nasod. Kita pa ba kaha nga yanong lungsuranon? So ang atong nasod karon na miligro. Ang nasod sa Pilipinas na miligro ang atong freedom, ang atong kagawasan. Kaya ang administrasyon ni Marcos dali ra kayo nga mapadakop sa usa ka tawo bisan wala pa kini hukmi sa hukmanan nga sad-an. Sakit nga pamalandong ang gibuhat sa mga pulis ug sa administrasyong Marcos. Ang ilang gibuhat kang former President Rodrigo Duterte. Ako isip usa ka OFW ni suporta gayud kang former President Rodrigo Duterte sukad pa niadtong 2016 sa iyang pagdagan sa pagka-presidente. Ug hantod karon ako nito nga si former President Rodrigo Duterte ang usa sa pinakamaayo nga presidente sa Pilipinas. Daghan kayong mga anomalya ang gibuhat sa Marcos administration karon. Adin giblangko gani nila ang Bicameral Conference Committee report sa GA 2025 sa General Appropriations Act of 2025. Ug kalit lang nga sa dihang nigawas na ang enrolled bill ang kadtong mga blangko sa Department of Agriculture. Mostly sa Department of Agriculture ang mga blangko di pilapan na nila. So daghan na kayong mga tanghaga ang gibuhat karon sa administrasyon ni Marcos. Ang 89.9 billion pesos PhilHealth Fund ang ibalhin nato sa National Treasury. Apan ang grupo nila ni Pimentel ni file og petition ngadto sa Supreme Court. Ugmayo na lang kay ang Supreme Court ni issue TRO. Ug karon nagpadayon ang oral argument kabahin sa PhilHealth Fund. Ug uban pa ng mga kwarta sa GOCC or Government-Owned and Controlled Corporation nga gipanguha sa rehimeng Marcos. Ug ilang gibutang ngadto sa National Treasury aron pagatawgon kining unprogrammed fund. Ug sa ato nang nasayran nga kining unprogrammed fund vulnerable kayo sa korupsyon. Kay dili nato masayod kung asa nila gikuha ang mga kwarta o asa nila kini ipanggasto. Ang 26 billion pesos na pondo sa AKAP mao'y ipang apod-apod sa katawhan, ilang ipanghatag nga ayuda sa katawhan. Kay karon sa panahon ni Marcos, sa gobyerno ni Marcos karon,
sayon-sayono na lang nila pagpanghatag ang pundo, ang kwarta sa katawhan, pinaagi sa ayuda, o kini usa ka direct vote buying. Sa panahon ni former President Rodrigo Duterte, ang ayuda mahatag lang kini kung adunay kalamidad, sama sa sunog, lunop, o bagyo, na din ang mga katawhan nanginhanglan og kwarta. Apan karon, sayon-sayonon lang sa mga congressman, mga senador, or kasagaran mga congressman ang pagpanghatag og kwarta, pinaagi sa ayuda. Ilang ingnon nga ang kining kwartaha gikan sa among bulsa, gikan sa bulsa sa mga politiko. Ug gani ang 215 ka mga congressman ug adunay 25 nga mi apas pagpirma sa impeachment batok kang Sara Duterte. Ang rason nganong sila hugot nga ni pirma o ni batok kang Sara Duterte tungod kini sa kwarta nga sila gisaaran nga makadagat og kwarta 150 million, 170 million aron ila kunong ihatag sa ilang mga constituent. Apan wala nila konsulta ang ilang mga constituent nga uyon ba usupak sa ilang desisyon sa pagboto, pagpa-impeach ni Sara Duterte. Mao kini ang resulta nganong ipadakop gyud nila si former President Rodrigo Duterte kay sa panahon sa kampanya dako kaayo ang impact sa presensya ni former President Duterte sa ilang pagpangampanya. Og sigurado nga mapildi gid sila, mapildi gyud ang slate sa administrasyong Marcos batok sa Team Duterte PDP laban. Ang lungsod nga nasayon mo'y makahatag og kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron may makapukan sa atong kagawsan. Daghang salamat. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Anything you say may be used for and against you in a court of law. And I want to ask you, sir, if you understand these rights. Coming from you, it's very clear. Now that you're asking, sir, for the basis of the warrant, the ICC had issued a warrant pursuant to Article 25(3)(a) of the statute for crimes against humanity and pursuant to Article 7(1)(a) of the same statute for murder committed in the Republic of the Philippines during the relevant period and as set forth in this warrant. Must be murders, hindi lang detention, and the basis for detention. So, what is the law and what is the crime that I committed? So to me now, the legal basis for my being here, as apparently I was brought here not of my own volition. It's somebody else's. Kung hindi ibang tao, ikaw siguro, because this is your structure. So you have to answer now for the deprivation of liberty. Abusado kayo na sila. Abusado kayo na sila. Abusado. Dili mo hindi dapat ato agianan. Ayaw Lahi ato lang. agianan. Wala yung mga wala lagi wala. Bong, just being bong. Ayaw na. Magsakay tayo lahat dyan. Ayaw mo magsama kayo dito ay magkarga niya. Lakaw na, ayaw, ay nagkakapal ng bata, ayaw sila. Ha? Yung si Betty. Nak, ano na kayo doon? Oo. Nahuwara, bata.